الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah, purihin natin ang nag-iisang Diyos na tagapaglikha, alhamdulillah. At pinili niya tayo sa dami-dami ng mga tao sa labas at napili niya tayo upang sumamba sa Kanya, alhamdulillah. Biyaya mula kay Allah na pinili niya tayo bilang mga mananampalataya, bilang mga Muslim, at naway panatili ni Allah sa atin ang ating iman, ang ating mga pananampalataya. Nabanggit natin nakaraan ang short story ni Bilal bin Rabah. At ngayon, isa namang sahabi na kung saan ay siyang pinakamamahal din ng mahal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang iba kundi si Abu Bakar as-Siddiq. Na kung saan siya ang first khalifa after mamatay ng mahal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at siya rin ay binigyan ng mabuting balita, isa sa 10 na binigyan ng mabuting balita sa pagpasok sa tinatawag na paraiso. Allahu Akbar. Isa sa mga ministro ng mahal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ay ginamit niya lahat ng kanyang mga resources, ang kanyang buhay mismo, upang tulungan ang mahal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang din, ang Islam. Si Abu Bakar radiyallahu ta'ala na kung saan nung sila ay nag-hijra, nag-migrate ng mahal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang takasan ang mga naghahunting sa kanila, ang mga Quraysh, kufar Quraysh, hanggang sila ay si Abu Bakar radiyallahu ta'ala kasama niya mahal ng Propeta. Hindi siya mapakali. Minsan sa unahan siya, minsan sa ulihan, minsan sa kanan, minsan sa kaliwa, para lamang maging safe, ligtas ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang sa sila ng pagpasok na ng kuweba, inuna pa tinignan muna ni Abu Bakar radiyallahu ta'ala sa pangangalaga niya sa mahal na sugo sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Tingnan yung pagmamahal ni Abu Bakar radiyallahu ta'ala sa mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At napakaraming pag-uugali na kung saan ang mahal na sahabi na yan ay talaga namang nakaka-amaze. Isang araw, nagtanong ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay sinabi, "Man asbaha minkum al-yawma sha'iman?" Sino ika nagpapasning sa inyo sa araw na ito? Mga sahaba tinatanong. Sabi ni Abu Bakar radiyallahu ta'ala, "Ako ya Rasulullah." Tingnan mo, pagkabuti ang pinag-uusapan, always top 1. Nangunguna siya. Subhanallah. Man atba minkum al-yawma jinaza. Sino ngayon ang nakipaglibing sa inyo? Ana ya Rasulullah. Ako, sabi niya Rasulullah. Subhanallah. Nagtanong, man at'ama minkum yawmal miskina, o man at'ama man at'ama al-yawma minkum al-miskina. Sino sabi niya ika nagpakain sa inyo sa mga miskin sa araw na ito? Sabi ni Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Subhanallah. Tingnan niyo yung pag-uugali. Man aada minkumul yawma marida. Sino ika ngayon nang bumisita ngayon sa kapatid niya na may sakit? Ana ya Rasulullah. Wow. Tingnan niyo yung ugali ni Abu Bakar. Pag pinag-uusapan kabutihan, nangunguna siya. Nung ika nga ang mahal na sugo sallallahu alaihi wasallam ay tinawag niya mga sahaba upang magbigay ng ika nga'y tulong upang depensa ng pananampalataya Islam, si Abu Bakar radiyallahu ta'ala kasi nang makita ni Omar, ito sabi niya pagkakataon ko, para maunahan ko, sabi niya si Abu Bakar sa ginagawa niyang kabutihan. Kasi pag once na kabutihan ang pag-uusapan, top 1 si Abu Bakar. Wow. Sabi ni Omar, ito na sabi niyang pagkakataon. Nung nagpatawag ang mahal na propeta para tulungan ang din, ang Islam, para protektahan ang Islam laban sa mga mapang-api. Na kung saan, ginawa ni Abu Bakar radiyallahu ta'ala, yung kalahati ng kayamanan niya ay binigay niya sa landas ni Allah. Tinanong siya ng mahal na propeta, Umar, anong iniwan mo, sabi niya, sa pamilya mo? Kalahati niya ni Rasulullah. Ngunit nung tinanong siya Abu Bakar, subhanallah. O Abu Bakar, sabi niya, anong itinira mo, sabi niya, sa pamilya mo, ya Abu Bakar? Ya Rasulullah, sabi niya, itinira ko, sabi niya, si Allah at ang kanyang sugo. Allah. Tingnan niyo. Allah. Sa kabutihan, pinag-uusapan, Allah Akbar. And that's why, kahit nasa bingit ng kamatayan, pinahirapan, napakaraming gustong ikang manakit sa kanila, si Abu Bakar lagi nakadepensa sa mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kahit yung ibne, nasa kuweba sila, andyan yung mga tao, mga kalaban ng Islam, kumakalaban sa kanila. Si Abu Bakar, grabe yung pangamba niya. Ya Rasulullah, baka makita yung kalaban. Pagwas na tumingin sa baba, makikita yung mga paa natin. Allahu Akbar. Pero binigyan siya ng mahal na propeta. Abu Bakar, ma dhannuka bithnain, Allahu thalithuhuma. Ya Abu Bakar, ano sa palagay mo, sabi niya? Yung dalawa, tayong dalawa, pangatlo natin si Allah. Allahu Akbar. Naging mapanatag si Abu Bakar. Allahu Akbar. Tingnan niyo kapatid, magulang sa pananampalataya Islam. Ito yung mga sahaba. Subhanallah. Ito yung mga sakripisyo nila. Nagsakripisyo sila sa ating pananampalataya. Kaya hindi marapat sa isang Muslim na sabihan sila ng hindi maganda o magkaroon ng hatred sa kanila sapagkat yun ay labag sa Islam. At paglabas yun sa Islam, mga kapatid, subhanallah. At napakaraming aral na makukuha natin sa buhay ni Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu. Una na dito, at-thikatu billah. Yung pagtitiwala niya sa Allah. Tingnan niyo, subhanallah. Yung tiwala nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung nasa yungib na sila, nakikita niyo? Allahu Akbar. Yung trust nila kay Allah. Sa mga pagsubok sa buhay natin, huwag kang makalimot. Allah, andiyan para sa iyo. Mayroong Panginoon na pwede kang tumawag sa Kanya. Ano man ang problema sa buhay, tumawag ka sa Kanya. Allah, andiyan siya para sa iyo. Ganun din, yung makikita mo, napakagandang aral din dito, ang suhbatus salihah o as-suhbatul khalisah. Allahu Akbar. Ang pagkakaroon ng kaibigan na kung saan tapat siya, sinseridad siya, at doon yung sincere niya sa kanyang kaibigan. Allahu Akbar. Tulad na yung pinakita ni Abu Bakar sa mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas, ang pagkakaibigan ay for the sake of Allah, mga kapatid, mga magulang sa pananampalataya Islam. Kaya nawa ay gantimpalatay ni Allah na makakabuti sa ating din, panatili ni Allah na matatag ang ating pananampalataya, at ilayo nawa lagi tayo sa mga kapahamakan sa ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.